Siya si Natalie Del Ruiz. Maganda, matalino, milyonarya, kilala sa lipunan ng negosyo. Ngunit 2 beses nang nabigo sa pag-ibig. Kaya para hindi na maloko pa, ay binago niya ang sarili. Pinapangit niya ang sarili at nag-apply bilang secretary sa isang kilala ring kumpanya. Nakilala niya si Cameron Perez. Masungit, suplado, mayabang na anak ng boss niya. At ang tingin sa kanya ay walang alam at napagkamalan pa na babae siya ng ama nito. Kaya ginawa niya ang lahat para mapaibig ito. May pag-asa rin kaya siyang ibigin nito kahit na nakatago sa maskarang iyon ang tunay niyang anyo. Magandang araw, Angels. Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Natalie bago niya sinipat uli ang sarili sa full-length mirror. Nakapusod ang kanyang tuwid at itim na buhok na dati ay hinahayaan niyang nakalugay at tinatangay ng hangin. Pinahiran lang niya ng pulbo ang kanyang muka na hugis puso raw ayon sa mga kaibigan niya. Pinahiran niya rin ng manipis na lipstick ang kanyang labi. Tinabunan niya ng malaking salamin na may gradong 150 ang kanyang mata. Ngayon, sinong lalaki ang magkakamaling magkagusto sa kanya? Idagdag pa ang suot niyang pang-office attire na kulay violet. Close-necked blouse na hanggang pulso ang haba ng manggas at may malaking picture na gumamela pa sa harapan. Tinernohan niya iyon ng slacks at flat shoes. Ang problema na lang niya ay ang kanyang height na alam niyang magiging kapansin-pansin. At syempre pa ay ang balingkinitan niyang pangangatawan. Kung maaari lang sana siyang magpapandak at magpataba ay ginawa na niya. Mabuti na lamang at balot na balot ang kanyang katawan. Kaya nagawa niyang itago ang kaputian ng kanyang kutis. Ngayon safe na siya sa mga lalaki manloloko. Siya si Natalie Del Ruiz, 24 years old, graduate ng Business Management at may master's degree mula sa kilalang universidad. Nag-iisang anak nina Arnold at Carmina Del Ruiz na kapwa negosyante. Kung tutuusin, ay hindi na niya kailangan mag-apply ng trabaho sa ibang kumpanya dahil mayroon naman siyang sariling kumpanya, ang Del Ruiz Publishing. Sa loob ng 3 taon ay nagtrabaho siya sa sarili nilang kumpanya bilang Vice President. But she realized na hindi siya matututo sa papirma-pirma lang ng mga papeles, kaya nagpasya siyang mag-resign. Sinungaling siya kung hindi niya aaminin. Iyon lang ang dahilan kung bakit nagpasya siyang i-give up ang kanyang posisyon. Napabuntong hininga siya nang muling pumasok sa kanyang isip ang 2 pangalan, Blake at Xandro. Si Blake Garcia ang naging unang boyfriend niya. 22 lang siya noon at 3 taon ang tanda nito sa kanya. Isang computer analyst ito, anak ng kanilang company general manager. Bagamat sa Makati ito nagtatrabaho, palagi itong nagpupunta sa kanilang opisina sa Pasig para dalhan siya ng flowers, chocolate at kung ano-ano pa. At syempre, dahil panililigawan siya nito. Palibhasa ay gwapo at matangkad ang lalaking yon. Nahulog agad ang loob niya rito. Rason para sagutin niya ito. Bigay todo ang pinapakita niyang pagmamahal dito. To the point na nakalimutan na niya ang kanyang sarili. Naging sunod-sunuran na siya rito. Kaya naman kapag nangihiram ito noon ng pera na kinakalimutan na nitong bayaran, ay mabilis pa sa 4:00 kung pahiramin niya ito. Siguro kung hindi lang niya mismo narinig sa bibig nito na kaya lang siya diligawan, ay dahil kailangan nito ng perang pambayad sa mga utang nito. At para matustusan ang mga luho nito, ay hindi niya ito hihiwalayan. Ang pangyayaring iyon ay labis niyang dinamdam. Kaya noon sa tuwina ay nagmimistulang fountain ng kanyang mga mata na walang tigil sa pagdaloy ang luha. Sa panahong iyon ay umeksena si Xandro. He offered his shoulder for her to cry on, na buong puso naman niyang tinanggap. Sa edad na 27, naging supervisor na ito ng kanilang kumpanya. Kaya naman hindi niya inakalang, tulad din ito ni Blake, na walang hinangad sa kanya kundi ang kanyang kayamanan. 1 buwan pa lang silang mag-on, ay nagyaya na ito ng kasal.
At nang itanong niya kung bakit, ang isinagot nito ay, para maging presidente na ako ng kumpanya. Right then and there, ay nakipag-break siya rito. Nag-sorry ito. Sinabing nagbibiro lamang ito sa kanya. Ngunit naging matigas siya. Ang katwiran nila, nalamatan na ang pagtitiwala niya rito. Ngunit mapilit pa rin ito, hanggang sa tinakot niya itong tatanggalin sa trabaho kung hindi siya tatantanan nito. Halatang nanginig ito sa kanyang banta, kaya hindi na siya nito ginulo pa. 1 was enough, 2 was too much, 3 is... Hindi niya nahihintayin pang magkaroon ng pangatlo. Hindi na siya iibig uli. Pinangako niya yun sa kanyang sarili. Pero walang tiwala ang kanyang isip sa puso niyang madaling lokohin. Sino ba naman ang mag-aakalang tulad niyang maganda, mestiza, matangkad at maganda ang katawan, ay lolokohin pa ng mga lalaki? Talagang maraming manluloko kapag nasilaw sa kinang ng ginto. Kaya para hindi na siya maloko, mabuti pang itago na niya ang kanyang tunay na katauhan. Sino pa ba ang magkakamaling manligaw sa kanya sa bago niyang katauhan? Natalie! Nagliwanag ang kanyang mukha nang makita niya ang reaksyon ng best friend niyang si Ira. Best friend na niya ito since their childhood. At ito ang tanging rason kung bakit siya naroon ngayon sa mobile company na pinapasukan nito. Ibig sabihin, hindi agad siya nito nakilala kung sino siya. Tumaas ang kilay nito nang pumasok siya sa kwartong inuokupan nito. At nang mag-angat ito ng ulo, buhat sa paglilipat ng mga gamit ay, hinagod muna siya nito ng nagtatanong na tingin, mula ulo hanggang paa, bago ito nagtanong. Who are you? Of course, magalang na sinabi niya rito ang kanyang pangalan. Nanlaki ang mga mata nito nang matitigan siya ng husto. Natalie? Buti naman at nakilala mo na ako. Oh my! Nanggigilalas na bulalas nito. Anong nangyari sa'yo at biglang... Napangiwi ito nang hagurin siya ng tingin. Anong pumasok sa isip mo at ganyan ang suot mo? Wala naman. I just want to change my image. Simpleng sagot niya. Parang gusto kong mapaanak sa sinabi mo. At hinaplos itong lumulobong tiyan. 4 na buwan na ang pinagbubuntis nito. Nakaramdam siya ng inggit sa ginawa nito. Mabuti pa ito at nakabuo na ng sariling pamilya. Samantalang siya, hindi pa natatagpuan ng lalaking magmamahal sa kanya ng totoo. Hindi pa? Umaasa pa ba siyang matatagpuan pa niya si Mr. Right? Hindi na. Kailangan na niyang tanggapin ang katotohanan. Sa tunay na buhay ay walang Prince Charming. Aba, wag naman. Hindi ako matatanggap dito. Pagbibiro niya rito. Nag-file ito ng early maternity leave dahil masaya ng pinagbubuntis nito. Kaya nangangailangan ng kumpanyang pinapasukan nito ng temporary secretary para sa boss nito. Kaya naman nang malaman niya ang tungkol doon, ay agad siyang nagpresenta. Hindi ka ba naiinitan dyan sa suot mo? Hindi naman, pagsisinungaling niya. Dahil kahit pa naka-aircon ng opisina nito, ay tumatagaktak pa rin ang pawis niya sa noo. Naka-blazer pa kasi siya. Tumaas ang kilay nito sa kanyang isinagot. May pagdududang biglang lumarawan sa maganda subalit mataray na mukha nito. May kinalaman ba ito sa drama mo, sa pagiging broken-hearted mo? May pag-aalalang napatingin siya sa labas ng silid, kung saan tanaw niya ang iba pa mga empleyado. Dahil sekretary ang posisyon nito, ay mayroon itong sariling kwartong may connecting door sa opisina ng manager. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto niyang busy ang mga tauhan. Well, napabuntong hininga si Natalie nang hindi siya makahagilap ng ikakatwiran. Yes. Nahihibang ka na. Alam mo ba yun? Naiinis na singhal nito sa kanya. Matalim ang tingin nito. Marahan siyang umiling. Ang alam ko lang, manhid na ako pagdating sa pag-ibig. Anyway, thank for the info. At least, hindi na ako magugulat kapag may tumawag sa aking martir. Sinisira mo lang ang buhay mo dahil sa mga lalaking yun. Napapailing na sabi nito. If I were you, kakalimutan ko na lamang ngayon at maghahanap na lang ako ng gay na karapat-dapat. Hindi naman ganoon kadaling lumimot, no? Malungkot na sabi niya. A month pa lang naman kasi ang nakakaraan, kaya sariwa pang sugat. Pero hintayin mong gumaling yan at tatawanan mo na lang ang sakit. Kahit gumaling pa ang sakit, hindi na mawawala ang peklat. Iniiwas niya ang kanyang tingin dito, nang muli na naman bumigat ang kanyang kalooban.
Wala namang kabuhay-buhay tong kwarto, ni walang halaman o painting, o kahit anong dekorasyon wala. Kung bakit ba naman kasi sa dinami-rami ng matitinong manliligaw mo? Bakit sa mga lalaking pera lang ang habol sa'yo kapag bumagsak? Hay! Napabuntong hininga si Natalie sa tanong nito. Muling ibinaling niya ang tingin dito ng matiyak niyang hindi siya tatantanan nito. So, hanggang kailan ka magtatago sa suot mong yan? Naghibit balikat siya. I don't know. Maybe forever. Naputo lang kanilang pag-uusap nang sumungaw ang matandang lalaking may bitbit na touchy case. Ito raw ang boss na nakatakdang mag-interview sa kanya. Will this be your first job, Miss Del Ruiz? Formal na tanong sa kanya ni Mr. Marco Perez. Sa tansya niya ay 55 years old na ito. Gayunpaman, bakas pa rin sa anyo nitong kagwapuhan. Sayang nga lang at parang pinagtampuhan na ng buhok ang anit nito. Mangilan-ngilan na lang kasi ang tumutubo roon. No sir. Nabiglang sagot niya. Huli na para mabawi niya ang kanyang sinabi. Kumunot ang noon nito. Then why did you not write that information here on your resume? Nagtatakang tanong nito. I did not consider my work with Del Ruiz Publishing. Bakas ang pagagulat nito sa sinabi niya. Del Ruiz Publishing is the #1 publishing house in the Philippines. I know that, sir. May pagmamalaking sabi niya. Lubhang magaling kasi sa negosyo ang kanyang papa. Ito ang president ng Del Ruiz Publishing, kaya lahat ng negosyong pasukan nito ay nagtatagumpay. Sumandal ito sa swivel chair. Kunot noong tinitigan siya nito. Binabasa ang katotohanan sa kanyang muka. May I know the reason? Napabuntong hininga siya bago sumagot. My family owns that company. Matagal na hindi ito nakakibo. Parang hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. You can check the publishing house about me, sir. I was a vice president there. And you can ask Ira if I'm stating fact. Tumigil siya sa pagsasalita. Matamang iniisip ang susunod na sasabihin. Provide that information is just between the two of us, sir. Nakikiusap na sabi niya. But why? Ewan niya kung bakit nagawa niyang ipagtapat ang dahilan. Nang matapos siya sa pagsasalita ay napailing-iling ito. You can't run away forever, Miss Del Ruiz. Hindi siya nakakibo. Alam mo bang pagtatawanan ka ng ibang tauhan dito sa kumpanyang ito kapag hindi mo binago ang suot mo? I don't care, sir. Gulat na napatingin siya rito. You mean? Hindi ako hibang para tanggihang pagtrabahuhin dito ang vice president at may-ari ng isang pinakamalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Nakangiting sabi nito. Congratulations and welcome. Nang araw na iyon ay madali naman niyang natutuhan ang mga instructions na tinuro sa kanya ni Ira. Kaya kinabukasan ay hindi na ito pumasok sa opisina. Busy siya sa pagtitipa sa keypad ng computer nang istorbohin siya ng tunog ng telepono. Tiniyak muna niyang nakasave ang kanyang ina-encode na report bago niya kinuha ang receiver. Perez Communication Company, good. Where is my father? Marahas na putol ang nasa kabilang linya. Galit ang tinig nito. Tumaas ang kilay niya sa dalawang magkaibang damdaming naaramdaman niya sa pagputol nito sa sasabihin niya. She felt irritated. Sino ba ang lalaking to na akala mo ay haring nagtatanong sa mababang tauhan nito dito? Napakasuplado. Boses pa lang nito ay halata mo ng anong klaseng karakter meron ito. Gayunpaman, para siyang nadala sa tinig ng kausap. Yes, saglit niyang napigil ang kanyang paghinga. Lalaking-lalaki kasi ang dating ng boses sa kanyang pandinig. Puno ng otoridad. Hello! Muntik na niyang mabitawan ng odotibo sa lakas ng pagsigaw nito. Pakiramdam tuloy niya ay nabasag ang kanyang eardrum. You don't need to shout dahil hindi naman ako bingi. Mataray na sabi niya sa mababang tinig. Kung hindi ka bingi, dapat ay sinugot mo na ang tanong ko. Sino ho bang ama ninyo? Di ang boss mo, si Marco Perez. Oh my! Naibulalas niya. I'm sorry, wala rito si sir. Nasaan siya? Nasa meeting ho. I need to talk to him. I'm sorry pero closed door meeting yon. Kainis! Naibulalas nito. Tumawag na lang ho kayo after an hour. Malamig na tugon niya. I said I want to talk to him. May importante akong itatanong sa kanya. Giit nito. Umikot ang mga mata ni Natalie sa pagkainis. Sorry, pero talagang hindi siya pwedeng istorbohin.
Gaano kaya siya katagal sa meeting na yan? Galit pa rin na tanong nito. Mga 2 hours pa. Narinig niyang humugot ito ng malalim na buntong hininga. May kailangan pa po ba kayo? Magalang na tanong niya. Ang ama ko lang. Puno ng urgency ang boses nito. Parang nasa pagitan ng buhay at katapusan. Then, goodbye. Mabilis na niyang ibinaba ang telepono. Hindi niya napigilan ng mapangiti sa naisip niyang reaksyon nito sa kanyang ginawa. Nanlisik ang mga mata, umusok ang bumbunan sa galit. Ano kayang itsura nito sa likod ng magandang tinig nito? Baka pangit. Imposible. Gwapo ang ama, kaya imposibleng pangit ang bunga. Gaano kaya ito kagwapo? Here you go again, Natalie. Sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Baka nakakalimutan mo ang pangako mo sa sarili mo. Uwi ka ng bahagi ng isip niya. Who are you? Bigla siyang napalingon sa pintuan. Gulat na gulat siya nang makita niya ang may-ari ng tinig. Lalaki. Salubong ang mga kilay nito. Nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Galit ba ito? Bago pong sekretary ni Sir Marco. I'm asking your name. Galit pa ring singhal nito. Natalie ho. Kabadong sabi niya. Nanginginig pa ang kanyang tinig. But she was sure na hindi niya nararamdaman yun dahil sa takot kundi dahil sa reaksyon ng kanyang puso. Para kasing kinilig iyon nang matitigan siya nito. Alun-alun ang buhok nito na para bang ni rollers. Parang nagiging isa habang magkadikit. At ang mga mata nito ay hugis almond. Mahaba ang pilik mata nito. She wondered kung ilang eba na ang napaibig ng mga matang yun. Kainis! Naibulalas niya na magsimulang bumilis ang kanyang puso. Napalunok pa siya ng ilang beses nang ipagpatuloy ang pagbisita rito. Ang ilong nito ay parang inililok ng isang eskultor sa katangusan. Seryosong nakatikom ang mga labi nito na para bang nangangako ng halik. Tumigil ka! Singhal niya sa sarili. Tumikhim muna siya bago sumagot. Natalie Del Ruiz ho. Natalie Del Ruiz. Anito na parang tinatandaan ang kanyang pangalan. Kinabahan siya ng bahagya sa ginawi nito. Para kasing kinapa nito ang isip kung saan ito narinig ang pangalang iyon. Kung bakit naman kasi hindi siya nag-abalang palitan ng kanyang pangalan, katulad ng ibang nagpapanggap. At least, kahit sandali, matatakasan niya ang lungkot at bighating naramdaman niya sa paggamit sa pangalang iyon. Nasaan ang boss mo? Nasa meeting pa ho. Alam mo bang pwede kitang patalsikin dito? Oho. Humakbang ito palapit sa kanya. Oh my! Nabiglang bulalas niya nang dumukang ito para masuri ang ginagawa niya sa computer. She caught her breath sa inakto nito. Tamang-tama kasi sa kanyang mukha ang balikat nito. Nalanghap tuloy niya ang mamahaling pabangong gamit nito. Nakakalat sa malapad na dibdib nito. On what ground, sir? Lakas loob na tanong niya. Gayong pakiramdam niya ay masusuffocate na siya sa pagkakadikit nilang iyon. Inalis ito ang tingin sa computer. Inilipat sa kanya. Yumuko pa ito hanggang sa magkalibel na ang kanilang mga muka. I'm surprised you'd ask me. Samantalang ang lakas ng loob mong bagsakan ako ng telepono. She stiffened. Nanlaki ang kanyang mga mata saglit na pagkatulala. Kayo ang anak ni Sir? I'm Cameron Perez. Pagpapakilala nito sa sarili. Alam niyang gwapo ang kausap niya sa telepono kanina dahil taglay nito ang dugo ng kanyang boss. But she never expected na super gwapo nito to the point na kaya nitong talbugan ang ilang mati ni idol sa bansa. I'm sorry. Yuko ang ulong wika niya. Inangat ng dalawang daliri nito ang kanyang baba. What? Naibulalas niya sa sarili nang maramdaman niyang gumuhit ang init sa kanyang katawan dahil sa ginawa nito. Para siyang nakuryente. Why do I have to forgive you? Tanong nito. Dahil hindi mo sinasadya ang nangyari? O takot kang mawala ng trabaho? Pinagbabantaan niyo ba ako? Naiinis na tanong niya. Tila nagulat naman ito sa kanyang ibinatong salita rito. Pero nanatili pa rin ang kapormalan nito nang muling magsalita. Hindi lang pala ito suplado, mayabang din. Porke anak ito ng boss niya, ay parang kayang-kaya na siya nitong patalsikin. Pwes, hindi siyang tipong natatakot sa isang lalaking walang kayang ipagmayabang, kundi ang posisyon ng ama. Ang father niyo ho ang boss ko, hindi kayo. Mataray na sabi niya. Hindi mo yata kilala kung sino ang kaharap mo.
You're Cameron Perez, right? Ang mayabang na anak ng boss ko. Tumawa ito. Anong nakakatawa? Naiinis na tanong niya. You forgot something. Ano? Ang mayabang na anak ng boss mong to? Itinuro nito ang sarili. Ang may-ari ng kumpanyang ito. Tila naman napahiya si Natalie sa nalaman niya. Paano ngayon pakikisamahan ni Natalie ang boss niya kung tila sila aso at pusa sa kumpanya? Abangan ang susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.